sa Microsoft Cache, siyempre, ang pipiliin mong file is yung Microsoft Network. Okay? The next we have what you call service. Service is the additional features such as file and printer sharing. So if your computer is connected in a network, you can avail the service file and printer sharing. So ibig sabihin nun, pag naka-file sharing kayo, halimbawa sa computer na yan, diba, itong computer tapos computer na yan, gusto kong malaman yung mga laman niyang file doon or may kailangan akong file na nandoon. So, imbis na gagawin ko is tayo ako, Magka-copy kuha akong USB, system ko, tapos network. pupunin ko na lang sa Shared. network. Shared documents, sir. Pero dapat, May dapat internet yung connection. dapat, kahit hindi internet connection. Connection. Cable. Ang ano lang is LAN card lang. Local okay. area network. Ang category natin would be local area network. So, pag dalawang computer lang, peer-to-peer ang tawag natin sa kanya. P-E-E-R, peer-to-peer connection. P2P. Peer-to-peer. P2P, sabi ko. So, the maximum number of computers to be connected in a network, local area network, that will be dependent on sa number of ports natin sa hub. Type ito na pala. Yeah. Printer sharing. Printer sharing. File sharing, tapos printer sharing. Yung file sharing, dapat, pwede ka lang maka-access ng file ng ibang computer pag yung hard disk niya is naka-share. Ito. Naka-share. Ang hard Paano disk. natin malalaman na yung hard disk is naka-share? So, doon sa icon ng hard disk natin, may kamay na nakalabas. Nakaganyan. Ibig sabihin nun, na yung hard disk natin is naka-share. So, pag naka-share yung hard disk mo, ibig sabihin, pwede mong ma-access lahat ng laman nung nasa hard disk. Okay? Ano ba? Ito. Yan. Ibig sabihin, itong folder na to, naka-share sa network. So, pwede mong i-access to. Pero pag yung yung hard disk mo, walang nakalagay na kamay, na ganyan, ibig sabihin, naka-share. Naka-private lang yun. Hindi mo siya pwedeng i-access. At na ikaw yung server. Pag ikaw ang server, pwede nung kahit hindi naka-share yung mga since ikaw yung server, pag sinabi natin server, parang siya yung pinaka-boss doon, di ba? O, siya yung pinaka-main. So, lahat ng computers na nakakabit sa kanya, pwede niyang ma-access kasi siya yung main. Pero pag si main, pag si yung ma-access yung mga file. Okay? Pero right-click nyo lang siya, tapos sharing and security. Tapos, click niya, tapos mag-aano na siya ng wizard. Okay. Yun naman, Printer. sabihin, yung printer natin naka-share. Okay? Kailan tayo mag-share ng printer? Halimbawa, di ba, dalawang computer yan. Halimbawa, ito yung printer yan. Doon sa computer na yun, walang printer. Gusto kong mag-print dito, pero andun ako. Okay, so usually, pag hindi nakakabit sa network, ang gagawin mo, isi-save mo sa USB, lalagay mo rito. Pwede ka mag-print na nandoon ka lang, na wala sa'yo yung printer. Meron dalawang types ng printer dyan. Pag mag-a-add ka ng printer, ito, dalawa. Meron tayong local printer, meron tayong network printer. Itandaan nyo to kasi application na to. Pag lumabas na kayo, baka mamaya, baka mag-connect lang kayo ng computer sa network. Hindi kayo marunong, ha? Yan. Local printer tsaka network printer. Kailan ka magiging local printer, kailan ka magiging network printer? Pag local printer ka, dapat sa'yo nakakabit ang printer or sa computer mo nakakabit ang printer. Pero yung computer na nakakabit lang sa network, walang nakakabit na printer, makikigamit ka ng printer, yun, dapat ang connection mo is Network. printer. Mali na yun. Yes. Pangalan nung computer na i-connectan mo as well as yung pag nakaano sa internet, dapat alam mo yung URL. URL. Resource Location. Locator. Hindi lang
file tsaka printer ang pwede mong share. Or printer tsaka file, hindi pwede. Pwede. Pwede ring program. Halimbawa, dito may Visual Basic 6. Doon sa so, etong automatic yan naka-install. Itong 4 na to, naka-install yan. Once na nag-format kayo ng computer tapos in-installan nyo ng operating system, automatic nakalagay na yung software component sa network. Operating system nyo is mataas. Let's say, for example, XP pataas, ME 2003, 2007, yan. So, yung operating. Pero pag yung operating system mo is 98, 95, yan. Isa-isayin nyo yung mag-a-add kayo. I-install nyo siya, mag-install kayo, tapos i-add nyo yung client, tapos add, tapos pipili kayo ng client nyo, the language of your computer uses to communicate with other computers. Okay? So, pag sinabi nating protocol, language. So, dapat pag naka-network kayo, dapat pare-pareho sila ng language. So, pag magkaiba ng language, walang communication. Parang mag-uusap lang kayo dyan, di ba? Para magkaroon ng communication, dapat pareho kayo ng medium ng protocol na ginagamit natin is yung tinatawag natin TCP/IP, or which means Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Saan ginagamit tong protocol na yan? Ginagamit siya if you want to connect your computer sa internet. Sa internet. Kaya siya may internet protocol. Okay? Paano naman, sir, pag halimbawa, after 5 years, biglang tumama ka ng switch stick, magpapatayo ako ng computer shop ko. Gusto ko yung computer shop ko magkaroon ng networking games. Okay. Yan. So, usually, dati noon, LAN lang siya. Wala pa yung mga online games. So, local area network. So, let's say, for example, doon sa, yung network games, mga ginagamit sa networking games. IPX, SPX. Ito. IPX, SPX. Which means, Intermediate Packet Exchange, Sequential Packet Exchange. Intermediate. So, since adapter yan, once na nag-install ka ng OS, automatic dinedetect na ng computer natin kung ano yung type ng adapter. Pero pag Windows 98, at isa-isa, dapat kukuha ka pa ng driver ng LAN card mo. Dapat may driver. Usually, nakalagay yun sa CD. Pag bumili ka ng LAN card, may kasamang CD. Yun yung driver para doon sa device na yun. Ano bang ibig sabihin ng driver? Pag sinabi natin driver. Mamaneho. Halimbawa, di ba, halimbawa, dito sa atin, di ba, yung pinaka-main natin is sa EDP. EDP, tapos, Internet Laboratory 1, Internet Laboratory sa taas. Ang problema lang sa atin, yung computer laboratory natin na sa lab, hindi nakakabit sa internet. Standalone lang siya. Pero dati, nung mga before na mga 7 years ago, doon. So, hindi ka nadadaan doon sa ibang computer. Gusto mong dumiretso doon sa main, sa EDP. Ay, dapat, yung sa TCP/IP nyo, i-ano nyo yung properties niya, dapat alam nyo yung IP address, subnet, gateway. Default gateway ng ng main. Para bibilis. Ano yung ginagamit nila address? Yun yung isi-set mo rito. Pag yun yung isi-set mo rito, ibig sabihin, ito yung main, dyan ka nakakonect. Diba? Hindi ka na nakakonect sa ibang, yung sa atin, itong computer na yan, nakakonect yan dito sa internet lab. So, pag patay dito sa internet lab, patay din yan. Hindi mo ma-on yan. So, antay magbukas yan doon, bago bumukas yan.